Magandang buhay sa ating mga manunood. Ang title ng anime na tampok sa recap episode na ito ay Engage Kiss na tungkol sa isang tisoy na mahilig mag-order sa Shopee kahit walang pera. Hinahanap niya ang mga demonyo na pumatay sa kanyang pamilya 12 taon na ang nakakalipas. May pagkabaldog man sa buhay ay maswerte naman siyang nakatisod ng 2 perlas na handa siyang ipagdamot sa mga manggaagaw na gaya ng tropa mo. Nagsimula ang kwento kung saan nakikita si Tisoy na nilalantakan ang kinilaw na tinapa sa isang sabihin na natin ay date sa kanyang chicks na ex-girlfriend na ihayag natin sa pangalang Ayano. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa mga buhay-buhay at pasimpleng aalis naman si Tisoy na malalamang nag-resign sa kumpanya kung saan sila dating nagtatrabaho nitong si Ayano 3 taon na ang nakalipas. Nanindigan si Tisoy na kakayanin niya na ang mga hamon ng buhay nang siya lang mag-isa. Subalit di pa man nakakatapos si Tisoy ay binara na ito ni Ayano. Sa pagiging masiba nito kanina ay parang bumubulong daw si Tisoy kaya naman mabilis na humingi si Tisoy ng tawad at binigay ang replication letter kay Ayano. Bago lumabas nagkunwari pa ang Tisoy magbabayad sa kinain subalit hulang-hula na ito ni ex-jowa na gusto pa niya pagbayarin sa bill sa kuryente. Pagka-uwi sa bahay ay makikitang naputulan na nga sila ng kuryente nang bigla namang may nagsindi ng kandila. Sa takot ni Tisoy ay gusto na nitong yakapin ang pader. Makikita naman ang isang tsinita na ihayag natin sa pangalang Kasara na isang demon at ipinagluto pa si Tisoy kahit na brown out. Pinasalamatan muna ni Tisoy ang tsinita at sinabing kumain na siya kani-kani lamang. At mula nga dyan ay naghahanda na itong jowa pala ni Tisoy sa kanyang babablaster na talaga namang ikinagutom niya. Ikinatuwa naman ito ni Kasara kaya naman nakatanggap si Tisoy ng haplos ng paro-paro G. Maya-maya pa ay may naamoy naman ang tsinita na kakaibang bango na tila dahilan ng pagkataranta nitong bida natin. Hindi kasi nagdala ng extra na damit yan tuloy. Kinabukasan ay pumunta na nga si Tisoy sa kumpanya kung saan siya dating nagtatrabaho upang pag-usapan ang isang misyon na kung saan kailangan nilang mapuksa ang isang demon. Arriving at the scene ay nakitang muli ni Tisoy ang kanyang ex na sinabihan naman siyang late na naman. Sinabi naman nito na wala kasi siyang pang-taxi kaya linakad niya na lang. Pumasok na ang grupo ni Tisoy at may pa-welcome naman ang demon ng basagin kaagad nito ang pintuan. Madaling napuksa ni ex-jowa ang mga bidoy subalit madaling nakapag-spawn ang demon ng mga bago, kaya naman mula riyan ay may special bunot na ginawa si Ayano, binaril nito ang demon subalit wala yung naging epekto. Nakapasok naman si Tisoy at binaril ang demon sa likod ng bigla naman siya nitong atakehin. Bakas ang pagkagulat sa Tisoy ng polanan ito ng sunod-sunod na pag-atake. Mula dyan ay biglang lumitaw ang kanyang knight and shining tsinita na mabilis na pinutol ang kamay ng demonyo. Selos na selos naman si Ayano sa isip niya na dapat ay siya yun. Umatake si Kasara gamit ang espada subalit nahawakan siya ng demon at ihinigas palayo. Kinuha ni Tisoy ang jowa at sinabi naman ni Kasara na kailangan nilang gawin ang ritual dahil siya ay lubos na nanghihina. Mula riyan ay nilaasap na nga ng tsinita ang Tisoy na mahilig mag-order sa Shopee kahit walang pera. Sa gitna ng lambingan at bakbakan ay isang pagsabog ang naganap at makikita ang isang chicks na tsinita na biglang na-awaken. Nagulat ang demon at pinasugod ang mga bidoy. Ginamit ni Kasara ang Breath of the Demon First Form Demon Slash at napuksa ang mga bidoy. Nag-spawn pa ang demon ng maraming bidoy at binibasic naman ito ni Kasara. At nang mapagtanto ni Kasara na ang kanyang naamoy sa Tisoy ay malapit lamang ay doon na nga sila nagkwentuhan. Sinubukan ni Kasara na tapyasin ang ulo ni Ayano na agad namang iniwasan nito. Binaril ni Ayano si Kasara subalit meron itong observation at madaling naiwasan ang bala. Nagpatuloy ang love is war ng dalawa kaya naman si Tisoy ay pumagitna na sa kwento. Sa galit ng tsinita kay Tisoy dahil sa ginawa nitong simpleng mga galawan ay talagang gusto nitong sabawan ang prenitos na tinapa. Dagdag pa nito na di niya umano dinidilig ang lupang tinubuan kaya naman lasaw ang cherry blossom ng tsinitang galit na galit. Kaya naman hinugot na ni Tisoy ang kanyang secret master key na yun lang naman palang kailangan ni jowa. Ganun lang pala manuyo bigyan lang ng master key ayos na. At ayun na nga ginanahan na ang tsinita na makipag-combo kay Tisoy at mula riyan ay madali niyang naiwasan ang lahat ng mga pag-atake ng demon at nang maupen si Tisoy ay inilunsad ang one-hit delete niyang atake patay ang demon. The end. Kinabukasan ay makikita si Kasara na nagbo-budget para sa sunod na buwan. Mapag-aalaman namang wala na silang kahit isang costing kaya kinarir na ng tsinita ang paghahanap ng part-time job, mapasan lang ang boyfriend na walang panigarilyo. Sa subway ay makikita na ang tsinita ay papasok sa eskwela nang biglang may kolokoy naman na nagpakita. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi nito subalit di man lang niya nagawang madempian ang cherry blossom. Loyal na loyal naman pala ang tsinita na di gaya ng ex mo.
Lumipat na ang eksena sa tisoy na talagang nasundan ang amoy ng kakaibang bango nang makakita naman ito ng bilog na saging na halatang gusto ng kagatin. Humihingi ulit ng tulong ang tisoy sa kanyang ex sa baka sakaling mabigyan ito ng kahit piraso ng kanyang ginamos na saging trabaho. Halatang bet na bet pa din naman ni ex ang tisoy kaya di man lang ito nakatanggi. Laking pasalamat na sana ni Tisoy nang mag-notify naman ang figure ng isang chinita na nag-flex sa naganap na laban kagabi. Dahil sa selos ay talaga namang ems na tagalaban ng damit ay mapupunta pa ata sa tagalinis ng Cub 8 itong si Tisoy. Sayang naman, lumipas ang mga araw at muling masasangkot ang Tisoy sa isang misyon na may halagang 3,000. Kailangan nilang mapigilan ang tangkang pagpatay sa mayor ng Beren City na kasalukuyang nasa isang event. Makikita si Tisoy na tinapik ng isang kalbo na nangungumusta sa kanya. Sa babae makikita si Ayano sa eleganteng kasuotan na kasama din sa misyon. Sa kabilang dako naman ay ang chinita na kababakasan ng pagkagutom. Ibang pagkain kasi ang laging sinusunggaban kaya yan. Nag-umpisa na ang mayor na muling bangitin ang kaniyan mga pangako sa bayan. Sinabi nito na lahat ng mamamayan ay makasisiguro sa pag-unlad at ang bayan ng Beren ay magiging paraiso na titingalain sa lahat. Makikita ang pagkainis kay Kisara at Ayano na sinabing puro lang kasinungalingan at pagbabalat kayo ang mga ito. Na marami ang naghihirap at madaming demonyo ang umaaligid sa paligid lamang. Dagdag pa ni Tisoy na ang syudad na pinamumugaran ng demon ay hindi matatawag na paraiso. Matapos ang speech ay makikita ang isang demonyo na sinubukang paslangin ang mayor na napigilan naman ni Kisara. Tinagis niya ito palabas at pinaputukan ng grupo ni Ayano. Tumakbo ito palayo at hinabol ng chinita at sa pagsunod ni Ayano ay natalisod naman ito ng kanyang kasuotan. Balik sa demon ay makikita ang pag-atake ni Kisara na naiwasan naman ng demon. Lumusot ito sa pader subalit na-anticipate naman ito ni Ayano na pinaulanan siya ng bala. Umatake ang demon sa likuran ni Ayano nang bigyan ito ng malakas na sipa ni Kisara na nag-battlesec sa kanya. Mula riyan ay dumating na si Tisoy sa scene at nagpaulan ng bala sa demon. Makikita na na-corner na ni Kisara at Tisoy ang demon nang walang ano-ano ay binuksan ni Tisoy ang kanyang Shopee na handa ng mag-add to cart sa halagang 3,000. Nagmakaawa naman ang kanyang future wife na Beke Neman ay mapag-isipan din ni Tisoy ang mag-ipon. Subalit dahil sa kodikan ay pinindot niya na nga ang add to cart dahil dyan ay nakatakas pa ang demon at tumalon sa gusali. Sa epic scene naman ni Draco na nag-deliver pala ng in-order ni Tisoy ay kanyang nabunggo ang demon na tuluyang pumuksa dito. Hanip ka talaga Draco. Kinagabihan ay makikita ang pagdating ng isang sulat na hudyat na naman para sa isang bagong misyon. Kasabay niyan ay ang pagkawala ng kuryente sa buong syudad na tiyak na may kinalaman sa isa na namang demon. Muling nakipagkita si Tisoy kay X na maaninag ang maliwanag na bukas. Mapag-aalaman na tumakas itong si Ayano sa kanyang trabaho maka-attend lamang sa appointment kay Tisoy. Nainas naman itong si X dahil di man lang napansin ng Tisoy ang pagpapaganda nito. Mula dyan ay ipinakita ni Tisoy ang litrato ng isang parang ood na sumabit sa itaas ng power source. Nagulat si Ayano kung saan ito nakukuha ang mga impormasyon gayong wala naman itong sapat na pera para sa intel gathering. Sinabi ni Tisoy na galing ito sa isang third party na maaaring may layuning gamitin siya at ang jowa niyang demon sa mga misyon ng pagpuksa ng demonyo. Nabahala si Ayano sa maaaring mangyari sa Tisoy. Subalit sinabi niya na kailangan niya ito para mas mapalapit pa sa katotohanan kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na siya na ang bahala sa misyon at iparating ang mensahe sa kumpanya nila Ayano na pinapatakbo ng nanay nito. Pagmamayabang pa nito na hindi niya kailanman binigo si X. At mula nga dyan ay ayan na nga, binilangan ni X si Tisoy ng mga pagkakasala nito na talagang lasap naman ang emotional damage. Makikita naman ang galit na chinita na kanina pa pala sa ilalim ng fountain. Lakas din ang hinala niya kaya mag-iingat ka sa jowa mo. Caught na sa scene kung saan din naman pinayagan si Tisoy na talunin ang demon sapagkat malaking pinsala ang maaaring idulot nito sa syudad at wala siyang sapat na kakayahan para hulihin ang ganong demon. Kaya naman tuluyan ang ipinasa ang misyon sa mas may kakayanan. Makikita ang mga eroplano na tinaira ang demon ng mga bala na naging yelo. Ngunit biglang sumabog at makikita ang demon na nag-evolve sa ood patungo sa isang paro-paro. Sa isang pagwasiwas nito ay nawasak agad ang mga eroplano. Naging oportunidad naman ito sa Tisoy upang muling maipasa sa kanya ang misyon. Makikita ang demon na hinahabol ang grupo ni Ayano na walang nagawa kundi ang tumakbo. Sunod nitong inatake ang pulutong ng sundalo sa pamamagitan ng isang laser beam na pumuksa sa mga ito. Makikita ang pagdating ni Kisara na tinanong si Tisoy kung ano ang plano nito. Sinabi nito na kailangan nilang ibuhos ang lahat upang talunin ang demon. Mula riyan ay tinanong ni Kisara kung aling memorya ang ipapalit nito.
Tumugon ito at sinabi na wala siyang pakialam kung alin basta't maprotektahan niya lamang ang mga importante sa kanya. Dagdag pa nito gagawin niya ang lahat para mahanap ang pumatay sa kanyang pamilya. Dito ay mapag-aalaman na gumawa si Tisoy ng kontrata kay Kisara na isang demon. Ipapalit nito ang memorya kay Kisara katumbas ng pagtulong nito sa kanya. Ang ritual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmamatamisan na nagbibigay lakas sa parehong panig. Pagkatapos niyan ay nagliwanag ang gusaling kanilang kinauupuan udyat na ang kontrata ay gumagana na. Lumipat ang eksena sa baba at makikita si Ayano na mababagsakan ng malaking debris. Mula riyan ay sinagip ito ni Kisara na nasa demon form na nito. Tumalon si Kisara at inatake ang Paro-Paro sa kanyang tiyan. Ginamit ng demon ang kamay nito para atakehin ang Chinita at madali naman iyong iniwasan nito. Matapos ito ay naglunsad si Kisara ng pag-atake kung saan tinusok nito ang demon ng 3 beses. Sa kabilang dako ay makikita si Tisoy na isinulat sa kanyang kamay ang hint kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan, kaya naman alam nito ang kanyang gagawin kahit wala na ang kanyang memorya. Nagpatuloy ang pakikipagsagupan ni Kisara at makikitang nagawa nitong alisin ang proteksyon sa tiyan ng demon na siya nitong kahinaan. Mula dyan ay binaril ni Tisoy ang Paro-Paro at sinundan pa ito ng isang pangmalakasan na atake at tuluyan na nilang natalo ang demon. Dito na natatapos ang first part ng recap episode na ito. Abangan ang kasunod pagkalipas ng ilang araw. Sana ay inyong nagustuhan, like and subscribe mo na yan. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel hanggang sa muli.